Well, actually, whether may reklamo o walang reklamo, alam naman natin itong kahabaan ng C5 extension, it's considered as a major thoroughfare or a highway, no? So, napapansin po natin, marami na rin nakakapansin na unti-unti dumadami ang mga illegal vendors po dito sa kahabaan ng C5 extension. So, unang-una, kita naman natin na ang bangketa, nakuha na po nila lahat, wala na malalakaran. Pangalawa, ang mga motor na kumakain, nakaparada po sa bike lane. At yung mga kumakain ng mga sasakyan, nakaparada na po dun sa kaliwa, sa Center Island. So, it's causing so much obstruction already na kailangan na natin talagang bigyan to ng tamang aksyon eh. We cannot tolerate kasi pag pinagbigyan natin to tuloy-tuloy at hindi natin pansinin, baka umabot to by December, buong C5 extension na. 3 barangay na po ang nasasakupan nito. So kumbaga ngayon pa lang, ilan pa lang sila, kontrolin na natin para hindi na po sila dumami. Baka ano po kasi, giving them a benefit of a doubt. Baka hindi nila alam na bawal. So at least ngayon, alam nilang bawal, na-clear na po sila, napaliwanag naman po sa kanila. And yung sinasabi nga po ng isang vendor na meron silang binabayaran, which is definitely illegal dahil wala naman pong business permit to. Anything, any establishment, any business that you set up, there should be proper documents, proper permits na nanggagaling po sa ating mga local government units. Lagi natin pinapaalalahanan yan, no, sa ating mga kababayan, walang problemang magnegosyo. Lahat naman po tayo kailangan natin maghanap buhay. It's just that kailangan natin ilagay ito sa tamang lugar, sa tamang paraan, at yung hindi po tayo nakakaabala at hindi natin na-sacrifice ang mobility or ang tulad po niyan, ang bangketa, ang maayos at safe na lalakaran ng mga pedestrian. Maraming salamat po. Akin na. Sino po yung sinong sinong kolekta? Sino nga? Sino? Sino? Palutangin nyo. Tanggalin nyo, kumpiskain lahat. Nakalimutan mag-filter yung tao nyo. Ang oras ngayon ay 9:45 ng umaga. Ito yung giniba ng mga vendor ng nakaraan. Nagbalikan na naman. Tao ba, no? Liang! Lahat daw, sabi ni boss. Ako na sa ingan, sir. Sa ingan ang po, sir. Napasaan niyo pa saan? Saan? Napasaan? Hop! Silo! Inita! Oo, tabi! Teka, bro. Sobrang dyan sa ilalim. Ito, kinumpleto ulit.
po. Morning. Ano lang sir, ticket sa City Hall. Akin na. Sino po yung, sinong... Ticket sa City Hall, Sino, sir. sinong ano, sinong kolekta? City Hall ba? Sino nga, sino? Bibigay lang yun sir. Sino? Palutangin nyo. Tanggalin nyo, kumpis kayo lahat. Kahit tungtungan lahat kunin nyo. Babalik lang yung mamayang hapon. Kaya binabak. Hindi po, iwanan niyo po yan. Kung ano man ang kaya yung kunin lang dyan, kunin nyo. The rest kukunin po namin. Oo, walang problema. Kunin nyo lahat. Inuha ko lang po yung pasensya. Walang problema sa presyo. Umaga, clear na kayo. Nung hapon, balik kayo lahat. Pinagsabihan na nga kayong bawal kayo dito. Good morning, sir. Morning. Mainit pa to, mainit. Okay ka lang ba dyan? Okay naman yan. Ito mo, nagbabayad kayo. Kani-kanino. Babayad mo kami sa City Hall. Doon. Ba't na isang araw, barangay? Ano ba talagang katotohanan? Naniningil po. Kaya sa amin naman po, Magkano? sa club, Magkano? pinaghirapan po kayo namin. Magkano? Napakalaki ng gastos namin. Hindi, magkano Pati ang binabayad asawa nyo? ko, wala akong mapagkukunan ng Eh, hindi. Ilang beses na kayo napagsabihan din eh. Di ba? Talaga kami sir, pasensya na po. Eh, Ano lang po ang masasabi ko sa Pati inyo. ang local government na Paranaque, alam ko, pinagsabihan na kayo. So, hindi ko alam kung bakit sinasabi nyo may kumukoleksyon. Eh, baka nga naman yung nangongolekta, eh, isang individual lang, di ba, na nagpapanggap. Hindi natin alam. Pero, sa akin na nanggaling yung isang araw, bawal kayo dito Opo. dahil bangketa to. Kung gusto nyo humanap ng pwesto, walang problema sa amin, basta hindi kayo nakakambalang sa bangketa. Ang bangketa nilalakaran, hindi yan extension. Kasi imagine mo, yung mga customer nyo, kakain. Oh, naiintindihan ko yung mga customer nyo kakain, dito hinto, tapos sa kabila meron din mga truck. Paano naman yung kalsada, di ba? Ayusin nyo, pero hindi po kami papayag sa bangketa, ha? Pasensya na po kayo. Salamat po. Mga binubos namin sa bawang. Ang oras ngayon ay 10:15 ng umaga. Mula doon sa kung saan tayo nanggaling, ina-clear ng mga vendors doon. Tawid lang ng kanto. Bahay na yata ito, hindi tindahan. Tao ba? Wala.
Wala ata tao eh. Tingnan ko yung kondisyon ng tao eh. Kaya ano. Ah, may tao! Naiban po kayo nandito. Bawal po kasi dito sa bangketa po kayo. Opo, pero... Sakit kayo? Opo tay, pero dapat kung sakasakali po, sa looban na lang, wag po dito. Highway po to. Eyesore. Tay, hindi po namin mapapayagan yan dyan. Kasi po lahat po ng naka-obstruct sa bangketa, tinanggal po namin. Opo, pwede po bang lumipat na lang po kayo sa looban? Gusto niyo po, sa looban na lang po, wag lang po dito. Dahil, kaya lumapit po kayo sa barangay, matutulungan naman po kayo ng barangay. Pero hindi po pwede dito, bangketa po to. Bigyan ko po kayo ng hanggang Tuesday. Dapat po pagbalik namin, wala na po ito. Pag nandiyan pa po yan, kami po magbabaklas. Lumapit po kayo sa barangay, kay kapitan. Humingi po kayo ng tulong. Baka meron po kayo mabigyan temporary shelter o temporary housing. Pinagbigyan si tatay hanggang 1 linggo na gibay nito or lumapit sa barangay para tanggalin ito. Dahil ito ay isang bahay, hindi naman tindahan. Hindi katulad ng mga gidibang vendor doon na napagsabihan na or binigyan na ng warning. Okay, tara! Ang oras ngayon ay 11:30 ng umaga. Meron ding nadaan ang tindahan dito sa kaliwa. Stop! Huli natin lahat to. Stop! Sige. Pinabang ko na, no? Hindi. Sa inyo po ito, sir? Sir, sa inyo ito? Bawal kayo dito. Sige na, kunin nyo na. Nag-clear na po kami noong isang araw, nakita nyo na kami, hindi nyo pa rin inaayos. Boss, huwag na lang po yung mga kaldero, mga mahal po eh. Pasensya na, lahat po, pati yung doon sa paresan, lahat kinuha po namin. Boss, Para patas lang po. kaldero, boss. Parang amin po. Boss! Hindi naman pumayag po sa inyo. Huwag na lang po yung mga kaldero, boss. Bakit? Bumili sa inyo, kumakain. Motor, nasa bike lane. Truck, nandun sa gilid ng kalsada. Yung isang araw dumaan na kami. Parang baliwala sa inyo eh. Mayroon po palang isa doon sa unahan. Yes, correct. I think yung ample of warning na binigay na po natin sa kanila, no? So that's already considered a consideration. Na binigyan natin sila ng warning. We gave them a few days na sila po mag-ayos ng kanilang mga obstruction. And napagsabihan naman po sila once na bumalik po tayo, we will already start confiscating. So we have no choice. Nakita naman po natin na medyo may katigasan po ang ulo. Hindi naman po sila nagliligpit, but instead continuous po ang operation nila. So I hope na this will serve also as a warning to other people, to other mga illegal structures na ginagawa po, na nilalagay po sa kalsada, na wala po problema maghanap buhay eh. We're not stopping you from earning a living, but ang sa amin lang po, kailangan po natin ilagay sa tamang lugar, maayos na paraan, at hindi po tayo nakahambalang unang-una sa bangketa para sa mga pedestrian, at lalo po sa kalsada para sa mobility ng mga sasakyan. Tingnan natin dito sa kabila. Meron pa eh. May kulungan pa ng manok. Tingnan natin kung may manok. Wala nang manok.
Wala nga. Sa oras na 11:45 ng umaga. Dito. May kulungan din. Ito may manok. Babaeng manok. Ayan, ano yan? Yan ang lalaking manok. Payat! Payat? Oh, sa'yo meron. Oh, kuno mo na. Ayan, si Kuya. Siya rin pala yung may-ari doon sa isa, yung ginigiba doon. Ayan. Isa lang ba may-ari niyang Kuya, pati doon? Kayo? Isa lang may-ari. Ito, dalawa. Dalawa pala, dalawang lalaking manok. Ang papayat, boss. Ang papayat. Mayroon pa pala dito, marami pang nakasugang manok. So, giniba yan para hindi na magamit ulit. Nasa kanto na tayo ng C5 extension sa kanitong South Luzon Expressway. Pero dito tayo dadaan sa may West Service Road. Napasadahan na itong nakaraan. Kaso lang umulan, kaya babalikan. So lahat ng mga obstruction dyan sa kalsada, katulad ng mga yan, pag may driver, attended, matitikitan lang katulad nito. Pero yung mga unattended, yung mga walang driver at iniwan lang sa maling lugar, katulad nito, posibleng mahatak or masampa sa tow truck. Wala ba tayong, hindi ba tayo matututo? Ganun na lang ba lagi? Kararating niya lang galing sa airport. Ganun na lang ba lagi? Paulit-ulit? Hindi ako. Kahit na, alam niya yan, alam niya, na bawal dito. Hindi sir, pasensya na sir. Ito pinahagpo niya yan. Kasama yan, toad na yan. Yung mga tow trucks, ando doon na, saka yung mga jeep doon, pinagtitikitan na. Nakakarwash dito pag tanghali. Tatanggalin din ito, isa yan sa mga complaint na dito sila nagkakarwas. Meron daw binabanggit dito. Nakahilira. So, andito yung may-ari. Pero kasi bawal talaga ng sidewalk. Hindi ko kasi alam kung ano yung kailangan mangyari dito eh. Pero, There's the marking already. Ano? so paano nang yung dito nakatahilid lahat? Oo. Pero talaga ginawa na before. Before, so hindi ko namin alam boss eh. Kaya, Pero still, di ba? Siyempre, bali sige, okay lang. So, hanggang dito kasi yung sidewalk. Ayan. So, ito yung mga nakausli. So, pinagtitikitan lahat ito. Yung mga walang driver or may-ari or unattended, mahahatak. So, ayan, inaayos na nila. Basta wag lang maharangan itong sidewalk. Ipapark nila yan na naka-slant or naka-parallel. Yung hindi kakasya, sila na lang daw magpo-provide ng parking para may labas lang itong sidewalk.
Ibig sabihin, hahanap na sila ng mapaparkingan. Dahil hindi sapat. Sa dami nito, pagka nakaparallel lahat yung kanilang mga sasakyan. Ito, mga ticket na to. Ang oras ngayon ay 11:45 ng umaga. After natin sa Merville, Parañaque, nandito tayo ngayon sa may part ng Taguig City. Dito nga sa Chino Roses. Ito, nakatali pa ito. Tinanggal na lang dahil tinitikitan at mahahatak na. Ang direction natin papunta ng Makati area. Ito, katulad ito, nakakadulas ito. Puro na langis. Dahil pagawaan ito. Ito yung madala. Nakalimutan mag-filter yung tao nyo. Sino ba may-ari? Kayo po? Pero ang ID mo. Hinahanapan ng ID para matikita ng environmental. Sino yung bakal na yan? Nice to, play. Nice. Mahahatak na kayong dalawa. Tabi lang ito ng police station. Kararating lang. Regarding naman to sa mga nakumpiska mga kaldero, meron po ba silang maasa na may Well, wala na po any obstruction sa bangketa, mga gamit, lahat po yan, hindi po yan binabalik. Wala po kayong, kung meron man pong nagsasabi na may penalty para maibalik po yan, mali po. Wala pong binabayaran dahil lahat po ito confiscated na po ang mga items. And I think it's about time na nag-confiscate na rin po tayo dahil as I said, pag tinanggal natin ang lona, tinanggal natin ang upuan, mamaya bibili ng bago, ayan na naman po. So, we really have to instill, no? Hindi lang po yung matakot ang ating mga kababayan sa batas, but magkaroon ng respeto sa batas. Ang oras ngayon ay 12 noon. So, ayon doon sa nauna ng mga team, malinis na yung part ng Makati or ng tulay na kung saan nag-uugnay ng Taguig City sa Makati. So, ang gagawin natin ngayon, mag-U-turn. Babalik ulit ng Pasay. Sa oras na 12:30 ng hapon, nandito tayo ngayon sa may Salis Avenue or Salis. Ito yung harap ng Airport Terminal 3. Ito yung ginagawang ongoing construction ng ramp. Iibabaw yan dyan sa Nayax, tapos doon ang bagsak sa kabila. Dire-diretso doon sa ramp ng Airport Terminal 3. Ngayon, bibisitahin natin yung peryahan na pinatigil ni Sir Gab kahapon, saka kinumpiska yung ibang kagamitan. Titignan natin kung talagang pinatigil na nila or tinigil na nila yung operasyon ng kanilang peryahan dyan.
Katabi lang pala yun ng 183. Pero yung ayon doon sa na-interview natin, yung may pakana ng peryahan ay barangay 185. So dito lang yun. O ito na siya. O wala na rin yung mga vendor dito. Meron pa nakikitang bubong. Dahan-dahan lang tayo ha. Ay wala na. O ayan o, may truck na, nililigpit na. Oh. 'Di ba wala na nga. Nagliligpit na. Ay mabuti naman. Ayon doon sa residenteng na interview natin, makakatulog na sila. So, papasadahan natin ulit 'yan. Kung talagang tuluyan ng hindi na mag-ooperate.